Yan mga ka-DIY. So ito mga 5 buck converter natin, ito yung ginagamit natin para dito. Kasi 12 volt o 6 to 36 volts ang ating in. So gamitan natin siya ng DC to DC buck converter na 6 volts o 36 volts ang kanyang in. Tapos adjustable siya. So i-adjust lang natin siya ng 5 volts para maging match po siya dito sa ating type C. Ito. Kasi cellphone charger ang gagamitin natin dito, yung charge, which is 5 volts na supply. So i-match natin dito. I-adjust natin ito into 5 volts. Step down to. Ito ang LM2596. So kung kita nyo, mag-wire muna tayo mga DIY. So bilisan lang natin ang video para hindi tayo hindi masyadong mahaba. So yan mga ka-DIY, nawiringan na natin ng ating 5 LM2596 na DC to DC buck converter. So this is a step down to mga ka-DIY para sa ating power supply dito na charger na 12 volt. Okay. So ang next natin gawin dito ay siyempre mag-voltage test tayo dito sa in. Tapos i-adjust po natin, i-step down natin, pipihitin natin itong screw while nag-test tayo ng kanyang voltahe para makuha natin ang tamang voltahe. So gawin natin siyang step down na 5 volts yung out para mag-match siya dito. Okay. Ang gagawin natin ngayon ay mag-test voltage tayo sa out. So ito ang charger na power supply na ginamit natin, itong adjustable power supply. Okay, so magre-range tayo ng 12 volts para dito i-supply na, nakasupply na. Ganito yan, ang dalawa. May extension lang tayong ginamit, umilaw na siya. Yan. Umilaw na siya mga DIY, ibig sabihin may supply na siya. I-test natin kung ilan ang kanyang output. Okay, natin positive to negative. Meron siyang 11 volts, 11.3. So gagawin natin siyang 5 volts. So ang gagawin natin ay pipihitin natin to clockwise o counterclockwise, pag ganun. Okay. So kunting pasensya lang dito mga DIY kasi needs patience to matagal tong gawin kasi need siya ng maraming turns. Ikutin nyo lang to counterclockwise, tapos test ulit kung meron na bang 11 volts pa rin, hindi siya nagbago. So kailangan niya na ng maraming turns para siya mag-step down. Sobrang liit mga DIY kaya mahirap siyang pasukin ng ating screw. Okay. Yan, unti-unti nang humina yung ilaw na pula niya mga DIY, ibig sabihin bumaba yung voltahe. So check natin ulit. Okay, naging 3.1 volts na. So babaan natin taasan natin ng konti basta aabot siya ng 5 volts. Subukan. Test ulit. Okay, naging 5.3 volts na mga ka-DIY. So pwede na to, okay na tong 5.3 volts. So yun na mga ka-DIY. So in siya ng 12 volt dito, out niya is 5 volts. So okay, at ito ang gagawin natin sa ating mga meron wire na 5 piraso. Okay, yan na mga ka-DIY. Tapos na nating lagyan ng nag-check test voltage na tayo. So okay na po yung 5 LM2596 natin na buck converter step down. So ito pong charger natin ayan, power supply, adjustable power supply po yan. So hanggang 36 volts, ito din hanggang 36 volts ang supply dito. So kahit dito mga DIY, kahit mag-charge ka dito ng 6 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 21 volts, 24 volts, 30 volts, hanggang 36 volts, pwede kung meron kang charger sa inyong bahay na available. Dito, exclusive for cellphone lang talaga to. Dito, optional ang voltahe dito dahil sa ating power supply na DC buck converter. Yun po ang nakakaiba dito. So, kaya yung mga nagbi-build, marami nagbi-build dito pero magkaiba talaga. Depende, hindi pareho ang presyo dahil magkaiba ang circuit na ginagamit natin. Innovation. So, yung sa akin, kaiba din. So, ang gagawin natin, lalagyan muna natin siya ng
double-sided tape dahil dito natin sa ilalagay. Ito, sa ilalim. Idikit natin. Okay. Kasi dito yun. Yung in dito. Ito, yung in. Yan. Dito natin yan. Isa-solder sa ating DC input sa 12 volt. Idikit natin sa pagano. Okay, gawin natin. So, yan ang mga ka-DIY. Lagyan natin na siyang double-sided tape para handa na siyang idikit. So, idikit natin siya ngayon. Mga ka-DIY. So, bibilisan lang natin mga ka-DIY para hindi masyadong mahaba ang ating video. Nalagay na natin mga DIY. So, yung in nito ng dalawang, yung wire, yung positive at saka negative, yun ang isa-solder natin dito. Okay, para maging maayos yung visual lang na hindi magkabaliktad. Hindi tayo magpo-problema pag nasira yung ating mga circuit na ginagamit. So, ito na mga DIY. So, itong switch na to, itong dimmer type na speed controller, dali naman itong ilagay. So, kung makikita nyo, mayroong power negative, power positive, o galing yan dito sa battery, dito sa ating BMS papunta dito, at itong module motor positive negative, yan ang papunta sa ilaw. Okay, so ang gawin natin ngayon, ihinangin natin yung mga wire para matapos na to, para yung bumbilya na lang yung kulang. Okay, gawin natin mga DIY. So ito na mga DIY. So, na-wire na po natin dito. So, ito ang input, 12 volt. So, tapos ang out niya, pinagsama natin yung type C na charging input. Nagsama natin ang negative at positive na wire. Ito namang wire nito, ito ang pupunta sa ating TP5000. So, isa lang sila. Dito naman, ang wire nito, positive negative, papuntang BMS ay galing naman sa ating TP5000 na B plus at B negative or positive. Ito, papunta ito sa ating power in doon sa ating TP5000. Okay, so ito mga DIY, maliit lang siya, TP5000. So meron naka-indicate dito na makikita sa cellphone, yan, B positive. Okay, naka B positive. So ang sa kabila naman dito yung in positive. Yun. B positive, in positive. So ang dalawang butas na sa gitna, yun ang negative. Kahit ma-short man yan sa pagsulda yung dalawa, wala problema, parehas negative yan. So yung wire dito papuntang BMS ay dito yan sa B positive. So gano'n yan, ganyan ang forma. At saka dito mga DIY, ito ang naka-advantage na kanila, naka-advantage sa TP5000 kasi meron na siyang LED indicator na tatlong paa. So charging is red, green is full charge. So andito pa sa TP5000, pwede natin siyang, kasi 18650 ang gamit natin na battery. So gagawin ko siyang 4.2 volts na output. So, dalawang pwede ito siyang ma-modify. Gaya ng nauna nating video, pwede ito siyang ma-modify. So ang default settings niya, ito ay 3.6 lang. Kung live 4 ang gagamitin mo, 3.6 volts at 1 ampere. So pwede natin siyang gawing to 4.2 volts. Kung nakita yung dalawang yan, yan dalawang yan, parang naka-open solder siya po. Yan hirap to, hindi. Yan, ipag-short mo lang yung dalawang yan. So magiging 4.2 volts na yung output niya. Okay. So dito, meron din siyang open slot, dalawa na, nakita niyo. Kung maglagay pa tayo ng isang R100 dito o 0.101 na resistor, magiging 2 amperes po siya. Ito po ang medyo mas okay ang TP5000. So ang gagawin ko lang, steady ko lang yung 1 ampere, pero gagawin ko siyang 4.2 volts kasi 4.2 volts ang 18650 yung full charge niya. Okay. So yun lang mga DIY, gagawa na tayo ulit ng video kasi gagawin pa natin to mag-wire pa tayo, mag-modify pa tayo. Okay, gagawa na tayo ng part sa sunod na video. So maraming salamat mga DIY.